Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Saksihan! Petisyon ng kampo ng mga Arroyo na kumukwestiyon sa legalidad ng binuong DOJ COMELEC Joint Panel hindi pa dinidesisyonan ng Korte Suprema. Kaya dating Pangulong Gloria Arroyo mananatiling naka-temporary hospital arrest. Pero mister na si Attorney Mike Arroyo maaari nang makabiyahe sa ibang bansa matapos tanggalin sa immigration watch list. Congresswoman Arroyo pinagbibitiw ng ilang kasamahan sa Kamara. Anak na si Congressman Mikey, maaari kayang maging kinatawan ng distrito ng kanyang ina? Exclusive, kapatid ni Ramjen Revilla na isinasangkot sa pagpaslang sa aktor, maring pinabulaanan ang aligasyon. Maghanap ng isang lola sa nawawalang kabiyak na pinag-usapan hanggang Facebook, nagtapos sa masayang reunion. 33 araw bago magpasko, ang engrandeng pagpapailaw sa 3 Christmas tree sa Caloocan City Hall. Sa showbiz saksi, Justin Bieber, kusang loob na nagpa-DNA test sa gitna ng mga intrigang nakabuntis siya. Saksi! Hindi pa dinedesisyonan ng Korte Suprema ang petisyon ng kampo ng mga Arroyo na may kwestiyon sa legalidad ng binuong DOJ COMELEC Joint Panel. Kaya tuloy ang temporary hospital arrest kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ang kanyang mister na si Atty. Mike Arroyo hindi naharangin kung mag-a-abroad. Saksi si Jam Sisante. Tapos na sana ang usapan kung pwede bang mawalan ng visa ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ang legalidad ng DOJ COMELEC panel kung saan niya nakasalalay, hindi pa dinesisyonan ng Korte Suprema. Sa botong 10-4, binigyan ng mataas na hukuman ng 5 araw ang gobyerno para depensahan ang legalidad ng pagbuo ng DOJ COMELEC Joint Investigating Panel. The court is requiring comment, no, both on the petition and on the prayer for TRO. That means that the prayer for TRO is not yet being resolved, no? Because the court would like to see or go over the comment of the government. Kaya naman itinakda ang oral arguments kaugnay niyan sa Martes. Target ng kampo ng mga Arroyo na mapawalang bisa ang joint panel dahil ang investigasyon nito ang basehan ng kasong electoral sabotage laban kay Ginang Arroyo. We respect that, of course, as we will respect all of the issuances, resolutions of this court. Unlike some people, we have full respect for the Supreme Court. Dinalakay din sa oral arguments kanina ang legalidad ng DOJ Circular No. 41 na nagbibigay ng kapangyarihan sa DOJ na maglabas ng watchlist orders at hold departure orders. Ito ang ginamit para harangin ang paglabasanan ng bansa ng mag-asawang Arroyo noong Nobyembre 15. Sa mga argumento ng magkabilang panig kanina, ibabase ang ilalabas sa desisyon ng Korte Suprema sa mga susunod na araw. We will assert that the circular is unconstitutional because it violates Petitioner GMA's right to travel as embodied in Section 6, Article 3 of the Constitution. We are very confident that indeed this is a valid circular, and this has gone through, I think, 3 other previous presidents, and even the previous government has issued so many WLOs and WD and HDOs. Pero hindi na yan kailangan hintayin dating First Gentleman Mike Arroyo dahil tinanggal na siya ng DOJ sa immigration watch list. The evidence was essentially hearsay with respect to the former FG. That being the case, then there is no basis anymore for his continued coverage or, coverage in the WLO. Dahil pa man, hindi raw iiwan ang dating First Gentleman ang kanyang may sakit na may bahay. Hanggang naririto yung kanyang may bahay, ay dito siya.
sapagkat ang kanyang his place is beside his ailing wife. Tanggal na rin sa immigration watchlist sina dating DOJ Secretary Alberto Agra, dating political advisor ni Ginang Arroyo na si Gabby Claudio at 5 pang iba na wala na rin sa mga kakasuhan ng electoral sabotage. Sa gitna ng mga laban sa korte, pag-aaralan daw ng kampo ni Ginang Arroyo kung anong legal na aksyon ang maaari nilang gawin matapos lumutang ang ilang umano'y mugshot ni Ginang Arroyo sa publiko. Kabilang dyan ang kuhang ito na ipinadala sa GMA News na isang mapagkakatiwalaang source. It's violated the very basic right of due process. Paglilinaw naman ng PNP, ang mga nilathalang larawan ay hindi aktwal na mugshots ng dating Pangulo na ipinasa sa kanya ng CIDG. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. May nakita namang problema sa bahagi ng cervical spine dating Pangulong Gloria Arroyo bukod pa sa naunang inoperahan. Kaya payo ng mga doktor sa dating Pangulo, bawasan ang kanyang pagkilos. Saksi si John Consulta. Idinitali na ngayon ng mga abogado ni dating Pangulong Gloria Arroyo kung bakit pinayuhan siyang mahigalang sa kama ng mga doktor gaya ng naikwento sa GMA News kagabi ng mga dumalaw na kaalyado ng Pangulo. Ayon sa kanyang abogado si Attorney Raul Lambino, nang isailalim raw kasi sa MRI examination matapos makaranas ng back pain. Nakitang may problema sa isang bahagi ng kanyang cervical spine na bukod pa sa naunang inoperahan. Mula kahapon, 48 oras daw dapat nakahiga lang sa kama si Arroyo ayon sa direktiba ng kanyang mga doktor. Pinababawasan din ang kanyang pagkilos. Sa gitna nito, nananatiling wala pa rin ganang kumain ng dating Pangulo kahit pa nga nagawa naman ng pakainin ng broccoli at ilang piraso ng karne kagabi. Under temporary hospital arrest pa rin kaya mahigpit ang seguridad sa ospital. May nagbabantay na pulis sa lahat ng entrance at exit point at maya-maya ang pag-ikot ng matataas na opisyal ng PNP. May police test na rin daw sa labas ng kwarto ni Arroyo kung saan may record book para sa mga bisita na maaari lang dumalaw kung visiting hours ng ospital. Ang mga bibisita kailangan payagan muna ng St. Luke's at ng pamilya Arroyo. Bawal din daw ang cellphone. Siguro kung may mga emergencies na pwede siya pong tumawag, then maybe we can also allow. Pero hindi po yung talagang po siya. Siguro i-ano rin po natin siya as like others na talagang ina-allow lang sila kung kailangan na makipag-communicate. Sa ganitong presidential suite na nakuna ng GMA News noong January 2010, nananatili si Ginang Arroyo. Animoy high-end na condominium unit ito sa laki nitong 157 square meters na may sariling sala. Bukod pa sa kompleto sa TV, computer at hot tub. Kaya naman nakakalula ang bayad para rito na umaabot sa 50,000 pesos kada gabi. Hindi pa kasama ang gamot, iba pang hospital equipment na gagamitin at professional fee ng mga doktor. Kahit naka-temporary hospital arrest, sagot pa rin ng pamilya Arroyo ang gastos dito. Pero kung maisapinan ang hospital arrest, posibleng ilipat daw siya sa isang government hospital tulad ni dating Pangulong Joseph Estrada. Gayunman, ayon mismo sa kanyang abogadong si Atty. Estelito Mendoza na dati ring abogado ni Estrada, di rin daw pwedeng ikumpara ang lagay noon ni Estrada sa kondisyon ngayon ni Arroyo. It is the interest of government to assure that he stays healthy and survives. Si Erap mas malakas kesa kay GMA. Siya talagang imagine he has just undergone 3 operations. At kung iutos na ng korte na mailipat na sa kulungan si Arroyo, di pa rin siya sa pangkaraniwang kulungan ilalagay, kundi sa isang kwartong may aircon, sariling banyo at pwedeng magpalagay ng TV. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Dahil naka-temporary hospital arrest, nanawagan ng ilang kapwa kongresista kay dating Pangulong Gloria Arroyo na magbitiw na bilang miyembro ng Kamara. Maaari nga ba siyang tanggalin o palitan sa pwesto? Saksi si Jamie Santos. Mas mabuti para sa Kongreso at para sa mga mamamayan ng Pampanga kung mag-resign na lamang si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Buhay na naman ang panawagang Gloria resign. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino, dapat na raw magbitiw sa kanyang kasalukuyang pwesto si Congresswoman Gloria Arroyo dahil bukod sa arestado na ito at limitado na ang galaw, may mga sakit pa itong iniinda. Pero mismong si House Speaker Sonny Belmonte Jr. na kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino, sinabing hindi nito mauobliga ang sino mang miyembro ng Kamara na magbitiw. Maaari lang daw tanggalin bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Pampanga si Arroyo kung tuluyan ng hahatulang guilty ng korte. In this country, meron pa ring presumption of innocence. As you will remember,
some of our colleagues were in fact also facing all sorts of charges in the past, no? Nobody ever called for the resignation. Kabilang sa mga mambabatas na nakulong sina Nooy Zamboanga del Norte Representative Romeo Halushos na nakatakbo pa nga at muling nanalo bilang kinatawan ng kanyang distrito kahit nasa preso na dahil sa paglilitis na hinaharap na kasong statutory rape. Si Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. naman hindi agad tinanggal sa listahan ng mga kongresista noong panahong matagal itong hindi nagpapakita at may kinakaharap na kaso dahil sa pagpatay umano sa asawa. Pero kung kailangan talagang magbitiw ni Arroyo, maaari din daw magtalaga ang Kamara ng Caretaker sa 2nd District ng Pampanga. Pwede raw ang mga kinatawan ng ibang distrito ng Pampanga na sina Representatives Ana Bondoc, Dong Gonzales at Carmelo Lazatin. O kayang anak mismo na si ang Galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo na dating kinatawan ng distritong hawak ngayon ni Ginang Arroyo. Pero sa ngayon, di pa raw nila ito nakikitang mangyayari. Because, for instance, if she is as long as he's congressman, he can actually do things through her staff, through government officials of Pampanga and so forth. Pero tutol si Casino sa pagtatalaga ng caretaker dahil lalabas daw na dalawa ang kinakatawan nito. Kaya naman mas mainam na raw na magkaroon na lamang ng special election tulad ng nangyari nang palitan si dating Ilocos Sur Representative Ronald Singson nang nagbitiw ngayong taon bilang matapos mahatulan sa Hong Kong ng drug trafficking case. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.